Alin kaya sa tatlo ang pwedeng mag-describe kay Sara Duterte at sa kampo nito? Katangahan, kabubuhan, o feeling above the law? Bakit po natin tinatanong yan mga tol? Kasi dito po sa balitang ating pag-uusapan, pwede kayong mamili kung alin po dyan sa tatlo o all of the above. Sapagkat ito nga po sa balita ng ABS-CBN News. Vice President Sara Duterte's camp on her grave threats cases says they are filing a manifestation emphasizing the need for oral arguments on their earlier motion to quash. Humihiling sila rito ng oral arguments. At ano yung katwiran nila? Ito, yung isa po sa mga argumento nila ngayon. Nakakatawa, nakakabobo, nakakatanga, o feeling above the law ang mga ito. Sabi, if a sitting vice president may be indicted, kung ang nakaupo daw pong vice presidente ay pwedeng kasuhan at i-prosecute, then lahat po ng mga kasalukuyang impeachable officers tulad ng ombudsman, members ng constitutional commissions, Supreme Court justices, and even the president may also be indicted and prosecuted. Grabe mga tol, napaka-basic po nito. Kahit hindi po tayo abogado, basta nakatapos po tayo ng kolehiyo, o kaya naman kahit hindi tayo nakatapos ng kolehiyo, nabasa natin ang ating konstitusyon, o kaya naman nakikinig po tayo sa mga abogado na nagpapaliwanag tungkol sa konstitusyon kung sino-sino po ba ang mga impeachable officers at kung sino po ba ang natatanging public official na hindi pwedeng kasuhan while in office. Alam natin na ito pong ganitong argumento ay katangahan, kabubuhan, o feeling above the law lamang. No? Kayo na nga ang humusga mga tol kung alin sa tatlo or all of the above. Sa balita pa ng GMA News Online, ito na nga po yung hinihiling na oral arguments. The legal team of Vice President Sara Duterte. Naku nang teting, pagka DDS mo talaga nakakabobo. No? Ang daming nag-react sa post ko. Ang laki ng kikitain ng post ko na to sa Facebook. Ang daming tangang mga DDS eh. Mga tol. Ha? Grabe, sinugod nila ako. No? At ako'y isa-isa naman silang binablock. Ano yung post na tinutukoy ko? Kasi sinabi ko po dito sa aking post na nakaka-proud ang aking pamilya. No? Sabi ko dito, very proud akong sabihin sa publiko na walang DDS sa pamilya namin. Aba, sinugod ako ng mga DDS. Sinugod ako. 696 comments na so far. Marami rin naman dyan mga hindi DDS. Pero mas marami yung mga tatanga-tangang DDS. Kaya napakomment na lang ako. Malaki kikitain ng post na ito. Ang daming tanga at bobo na DDS na nagko-comment eh. Mga tol, talaga nga naman. Pero dahil po sa kabubuhan at katangahan, ewan ko kung itong mga abogado ni Sara Duterte ay talagang trabaho na lamang. Meron lang maiargumento. Kahit alam nyo namang mali, i-argumento ninyo. Takman teting na yan. Naturingang mga abogado kayo. Ginagawa nyong tanga mga Pilipino. Dapat bilang abogado, alam na alam ninyo na itong argumento ninyo na ito ay walang basihan. Simpleng-simple lang ito. Basahin natin kung ano yung sinasabi ng kampo ni Sara Duterte dito. Siyempre, di rin naman magte-take ng action ang mga abogado ni Sara Duterte kung walang go signal niya, di ba? Tapos abogada pa siya. Akala tuloy natin, 80% magaling. Pagka 80% yata ang board rating o bar rating, at kung ang pangalan ay Sara Duterte, kabubuhan na ang ipinapakita. No? Sabi dito, in a statement Friday, Attorney Paul Lawrence Lim, counsel for Duterte in the National Bureau of Investigation grave threats case, said the defense is filing a manifestation emphasizing the need for oral arguments on their motion. The defense is now filing a manifestation
emphasizing the need for oral arguments on the Vice President's motion to quash. Pag sinabing motion to quash, madaling pangunawa mga tol, pinapabasura mo yung reklamo. Considering the far-reaching consequences of the grave threats case, the defense argued that the case could have implication beyond Duterte's prosecution. If a sitting, ito na yung katawa-tawa dito mga tol, if a sitting Vice President may be indicted and prosecuted, then other incumbent impeachable officers such as the Ombudsman, members of the Constitutional Commission, Supreme Court justices, and even the President may also be indicted and prosecuted. Nagtataka talaga ako bakit sinasabi ito ng isang abogado. Alam naman po natin, mga tol, na ang presidente, kapag ito po ay nakaupo habang siya po ay nagpapatupad ng kanyang tungkulin bilang Pangulo, hindi po siya pwedeng sampahan ng anumang kasong kriminal. Alam na alam po natin yan. For the sake of arguments or discussion, halimbawa, wag na nga halimbawa si Rodrigo Duterte. Nung panahon niya, libo-libong mga Pilipino ang napapatay dahil di umano sa kanyang mga utos. Umamin pa nga siya. Nakasuhan ba si Rodrigo Duterte? Alam nating lahat na hindi po siya nakasuhan. Pero, pinagtangkaan ba siyang i-impeach? Merong pagtatangka. Ang problema, hindi rin nagtagumpay dahil majority ng kongresista hawak ng Duterte administration o pumapanig sa Duterte administration ng mga panahong iyon. Kaya hindi talaga masasampahan ng kaso ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya po'y Pangulo during the time. Pero alam din natin na ang Vice Presidente, for example, na si Leni Robredo, sinampahan ng kaso. Ibinasura nga lamang hindi dahil sa ganitong argumento kung hindi walang sapat na basihan para po siya ay ipagsakdal ng kasong inciting to sedition at iba pa nung mga panahong iyon. In short, mga tol, sa lahat ng impeachable officers, mula po sa Vice Presidente hanggang sa Ombudsman, o isa-isahin na natin, Vice Presidente, Ombudsman, members of the Supreme Court, and members of the Constitutional Commission, pwede po silang sampahan ng kasong kriminal kahit sila po ay nanunungkulan pa. Tanging presidente lamang ang hindi. Very basic po yan mga tol, very basic. O baka sabihin niyo, di ka naman abogado, nagsasalita ka ng ganyan. O eto na lang, ipakita ko na lamang sa inyo yung post ng suspendido ngayon na si Attorney Jesus Palsis. Pero siya isang abogado. O ano ang kanyang sinasabi po dito? Ito, Sara Duterte. If a sitting VP may be prosecuted, then other impeachable officers such as SC judges and even the President may also be prosecuted. Only the President is immune from suit. Akala ko, Bobo ST80 ang score nito sa bar exam. O, di ba? Mga tol, kailangan pa bang ulit-ulitin yan? Natatangi lamang na ang Pangulo ng Pilipinas ang hindi pwedeng sampahan ng kaso while in office. Hindi po kasama doon ang Vice Presidente. Pero, merong legal question. Pwedeng sampahan ng kaso ang Vice Presidente, pero ang pagpapatupad ng parusa, doon na ngayon magkakaroon posible ng legal na argumento sa Korte Suprema. Kung mapatunayan na may kasalanan ng Vice Presidente, pwede bang ipatupad ang pagpapakulong dito? Ang pagpapakulong ay ibig sabihin hindi siya makakatupad ng kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. O yan po yung pinupunto din ng ating ombudsman at ng iba pang mga legal experts kaugnay ng gray area na ito sa ating saligang batas. Pero malinaw na pwedeng sampahan ng kaso ang Vice Presidente. At pakinggan po natin ang balita kaugnay po ng hiling nilang pagpapabasura, kapala lang talaga ng mukha, Bakit ko sinasabi? Biruin mo, obvious na ginawa mo. Kailangan pa ba nating ulit-ulitin kung paano niya pinagbantaan ang ating Pangulo, ang buhay ng unang ginang at ng dating speaker sa harap ng publiko, in a live streaming, kaharap ang mga reporter at vloggers, tapos i-deny pa nila?
Kakapalan ng pagmumukha yan. O kaya feeling above the law. Napapasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang sinampang kasong grave threats laban sa bise. Nagugat ang kaso sa pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguno sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano pang update sa hiling ng kampo ni VP Sara? Giging mismo ang kampo na nga, abogado ni Vice President Sara Duterte ang nagkumpirma na naghain na sila ng motion to quash para dito sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte na grave threat. Kagaya nga ng nabanggit mo, nag-ugat ito doon sa sinasabing pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos at ng kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang base doon sa pahayag ng abogado ni Vice President Sara Duterte, ang naging grounds para sa paghahain na ito ng motion to quash ay dahil daw doon sa lack of jurisdiction. Pero tumanggi na silang magbigay ng iba pang detalye dahil ongoing ang kaso. Pero binigyan naman ng korte ng 5 araw ang kampo ng prosekusyon para sagutin ang motion na ito ng kampo ni Vice President Sara Duterte. At Maricel, anong sabi ng Malacanang dito sa sinampang kasong grave threats laban kay VP Sara? Well, Jiggy, kung si Palace Press Officer Claire Castro ang tatanungin, kulang pa nga daw yung grave threat na yan eh. Kung siyang tatanungin, pwede pang sampahan si Vice President Sara Duterte ng inciting to sedition. Ang sabi ni Yuse Castro, malinaw naman din daw yung mga ginawa ng Vice Presidente. Pero ang tanong kasi dyan, hindi ba magkakaroon ng conflict? Dahil alam naman natin na bukod dito sa isinampang kaso ng Department of Justice na grave threat laban kay Vice President Sara Duterte, meron ng ongoing na kaso dyan sa impeachment court kasama sa articles of impeachment, yung grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang paliwanag kasi ni Yuse Castro dyan, magkaiba naman yan. Yung usapin kasi ng impeachment course, alam nating lahat na ang pinag-uusapan dyan, karapat dapat pa bang manatili sa pwesto bilang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte. Ibang usapin naman yung criminal case laban sa Vice Presidente dahil ibang pananagutan yon. Ngayon, kung sakali daw na maabsuelto itong si Vice President Sara Duterte dyan sa kanyang impeachment trial sa tulong na rin ng kanyang mga kaalyado, hindi naman daw ibig sabihin na maabsuelto na rin agad si Vice President Sara Duterte dito naman sa criminal complaint na isinampa laban sa kanya. Pakinggan natin yung paliwanag ni Undersecretary Claire Castro. Iba po ang nature ng criminal case, iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So magkaiba po siya in full. Ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So it is not just a simple grave threats. There is this element of inciting to sedition. Maricel, sa ibang usapin, sinabi ni Caloocan Congressman Edgar Erice na di raw kayang ipakulong ng Pangulo si dating Speaker Martin Romualdez na nadidiin naman sa flood control. Anong sagot siya na Malacanang? Yes, Jiggy, kagaya nga ng nasabi mo, nabanggit yan ni Congressman Erice sa programang Political Beat sa 1U. Etong Erice, nagpapapansin lang ito no? Ito kasi ay typical na dilaw, pero hindi niya matanggap na ang maraming mga dilaw ngayon, katanggap-tanggap ang mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit siya ay isang Marcos. Si Erice, hindi niya matanggap yon. Kaya ang ginagawa niya, medyo kumikiling ito, pabor sa mga Duterte. No? Alam niyo itong sinasabi nitong si Erice, na hindi ipapakulong ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Romualdez, wala po yung sapat na basihan. Yan ay kanyang kuro-kuro lamang o imahinasyon. Matalas ang mga pananalitang bibitawan dyan ni Undersecretary Claire Castro later sa balitang ito. Pero ako'y nag-a-agree na kaya niya sinasabi yan para lamang bigyan ng doubt
ang panunungkulan ng ating Pangulo, partikular ang isang Marcos sa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ako'y naniniwala na kahit kamag-anak, kaibigan o kung sino man basta lumabag sa batas, hindi po uubra kay PBBM, no? Kaya nga sa latest na balita kanina lamang na nakita ko, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, siguradong mag-i-endorso siya sa pagkapangulo sa 2028 ng kandidato, no? Ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Pero sisiguraduhin niya daw na ipagpapatuloy nito ang laban ng administrasyong ito kontra sa korupsyon. Sa ngayon, hindi pa alam ni Pangulo kung sino yon. No, kaya tayo nag-iisip, sino kaya ang pwedeng i-endorso ng ating Pangulo? Pero dapat winnable din. Hindi pa pwedeng mag-endorso si Pangulong Bongbong Marcos ng mahinang kandidato. Kasi makikreate lang yun ng space para mas magkaroon ng pagkakataon na manalo itong mga Duterte. Sana hindi lang din yon ang maging pamantayan ng ating Pangulo, kung hindi yung popularity rin. Ano? Kailangan kasi talaga na kapag ka-inendorso ni PBBM, bukod sa lalaban sa korupsyon, mataas ang tsansa na manalo. But going back dito sa sinasabi nitong si Erice, uulitin lang natin, hindi totoo na si Martin Romualdez ay kunyari lamang ginagawa ng kwentong ipapakulong pero hindi naman talaga ipapakulong sapagkat baka daw magsalita si Martin Romualdez. So be it. No? Ako nga mas excited ako diyan Sa totoo lang. No, kung may mga ebidensya kay Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez, na siya'y sinasabing sangkot sa korupsyon, kasuhan siya at ipakulong. At kung sino man yung mga sinasabi niyang nalalaman niya sa kasalukuyang administrasyon at sa nakaraang administrasyon, di sabihin niya rin para lahat tayo panalo. No? Lahat tayo mananalo kapag ka nagkantahan itong mga pinagbibintangan na mga corrupt di umano. Lahat tayo panalo diyan mga tol. Kaya sana kung talagang merong ebidensya, ipakulong si Congressman Martin Romualdez. Kung wala naman, malinis ang kanyang pangalan dahil unfair din naman sa kanya na dinadrag siya sa mga ganitong kontrobersiya tapos hindi naman pala malakas yung mga ebidensya laban sa kanya. Doon sa panayam sa kanya, sinabi nga ni Congressman Erice na optics lang yang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na binanggit niya mismo ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez nakaugnay nung sinasabing flood control anomalies. Pero ang tingin ni Congressman Erice, mukhang hindi naman talaga yan tutuluyan na masampahan ng kaso dahil pag nangyari yan, mukhang magkakaroon na ng laglagan. Bukod siya, nagkomento rin itong si Congressman Erice tungkol nga doon sa national budget na alam natin kaugnay din itong usapin ng anomalya sa flood control project. Hindi raw siya direkta magkokomento doon sa 2027 proposed national budget dahil hindi niya pa yan napapag-aralan ng gusto, pero ang pwede niya raw masabi ay yung mga nakakaraang budget ng ating bansa kung saan puro daw ayuda ng ayuda. Ang nangyayari daw tuloy, yung mga tao nag-aabang lang sa ayuda at nakangalang. Pakinggan natin yung sinabi ni Congressman Erice. Hindi naman totoo yan, optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. Kung ganoon lang yun, papalakpakan, pagkatapos wala na yun. Mm-hmm. Kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Ako excited ako sa totoo lang. Tingnan natin, kasi sinabi ni Congressman Martin Romualdez 'di ba? Sa kanya rin naman nanggaling ang pahayag, hindi siya mananahimik. At marami siyang nalalaman sa kasalukuyang administrasyon at sa dating administrasyon. Sige. No? Sana Ombudsman Boying Remulla, kung malakas ang ebidensya, kasuhan niyo na si Congressman Martin Romualdez, ipakulong niyo na. Para magkaalaman at mapatunayan natin kung kaya niya bang sabihin na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos na nakabase po sa ebidensya. Saka ito, observation ko lang mga tol, kung bakit seryoso si Pangulo kahit kamag-anak niya si Martin Romualdez. No? Simula nung binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga katagang mahiya naman kayo sa kanyang SONA noong July 28, 2025. Never na nating nakita naging magkasama sa anumang family event si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang pamilya
at ang dating speaker at ang pamilya nito. Never na. Kaya tingin ko, seryoso si Pangulo dito. Pakiramdam ko, dapat malinis muna ni Martin Romualdez ang kanyang sarili, no, sa pamamagitan ng tamang proseso bago sila magkaroon ng muling pagkakasunduan. Kasi tingin ko naman kung kaplastikan lamang yung ginagawa, yung mga family affairs na yan, hindi maapektuhan yan. Pero napansin nyo ba yon mga tol? O ako lamang nakakapansin? Diba? Ever since na nagkaroon ng pagbubulgar ang ating Pangulo, hindi na kailanman nagkasama ang dalawa at ang pamilya nito sa mga nakagawian na for the past 3 years. Diba? Every Sunday, halos lagi-lagi magkakasama sila. May mga family photos na ipinapakita sa publiko. But ever since nang magsalita si Pangulo at madamay na sa di umano'y korupsyon si dating Speaker Martin Romualdez, parang inilayo na rin ng ating Pangulo ang kanyang sarili kay Congressman Martin Romualdez. At ang tingin ko, hindi gagawin yun ng ating Pangulo kung wala siyang sapat na basihan. No? Kaya ako, sa totoo lang, kahit sinuportahan ko si Congressman Martin Romualdez at sa ngayon naman, hindi ko naman inaalis sa kanya yung suporta pero hindi ko siya ipagtatanggol dito. No, hindi ako katulad ng iba na talagang hayagang magtatanggol sa kanya sa pamamagitan ng video at post. Ako, mas gusto kong mangyari, dumaan sa tamang proseso, ilabas ang mga ebidensya, kung walang mga ebidensya, mapawalang sala sa level pa lamang ng ombudsman, o kaya kung aabot sa korte, mapawalang sala dahil hindi kayang patunayan ng walang halong pag-aalinlangan ng kanyang kasalanan. Pero kung ito ay kabaliktaran, dapat pagbayaran niya yan. Ganun lang naman kasimple yun. Itong mga sinasabi dito ni Erice, ito yung mga paninira lamang in particular sa ating Pangulo. Yes. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government. Again, assumption. Akusasyon ng wala pong pinangahawakan na ebidensya. Alam ko, abogado itong si Erice. Pero yung mga sinasabi niya, hindi nakasandig sa ebidensya. Kung hindi, opinion lamang na wala pong pinagbabasihang ebidensya kung hindi ina-assume niya lamang na hindi daw mangyayari yung mga ganon kung walang whole government cooperation. No? Idadaway mo pa si Pangulong Bongbong Marcos. Again, kung sa tingin ninyo may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos, ilang buwan pa ang aantayin ninyo? Disampahan nyo ng impeachment. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pero bakit hindi nyo kayang sampahan ng impeachment? Ikaw nga, naniniwala ka na may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos, pero bakit hindi mo inendorso yung impeachment laban sa kanya? Yun ang dapat na isa sa mga kinukonsidera natin sa kanya, di ba? Kasi kung talagang malakas ang paniniwala niya, siya na mismo ang nag-endorso noon. Bakit walang nag-endorso ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos? Meron mang nag-endorso, hindi siya. Parang isang kongresista yata yon ng party list. Pero yung mismong inihahain ng grupo ng mga sumusuporta sa mga Duterte, hindi niya nagawang i-endorso kasi walang basihan. Pero tinanong din natin, Jiggy, kay Undersecretary Claire Castro kung ano ang magiging tugon niya dyan sa naging pahayag na yan ni Representative Erice. Alam mo, ang sabi lang ni Yuse Castro, mukhang gulong-gulo na itong si Congressman Erice dahil puro theory daw yung kanyang mga sinasabi. Ang tanong niya, nakausap na raw ba ni Congressman Erice etong si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil kung hindi pa raw pala niya nakakausap, paano siya nagkakaroon ng ganitong klase ng impormasyon na para siya nagiging spokesperson? Di dapat daw palitan niya na si Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang pwesto. Tungkol naman doon sa sinasabi ni Congressman Erice na ayuda lamang yung laman ng mga nakakaraang budget, medyo magulo rin daw to dahil mismo yung mga kasamahan niya sa Kongreso, halimbawa si Congressman Tino, sinasabi daw na puro mga infrastruktura naman daw ang ipinaprioritize pagdating doon sa budget at nagkukulang na daw sa ayuda. So baka daw mas maganda pag-usapan daw muna talaga nila kung ano raw ba talaga ang sitwasyon ng budget. Kulang daw ba talaga sa ayuda o sobra-sobra? Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Ito ay iniisip niya lang.
Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Tama. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? Pero ngayon, isa lang ang maliwanag. No? Sila hanggang salita na may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos nang hindi nakasandig sa ebidensya. Tayo nagsasalita at naniniwala na may kasalanan si Sara Duterte dahil may malakas na ebidensya. No? Ako, malakas ang paniniwala ko na dapat makonvict si Sara Duterte, partikular sa grave threat na ginawa niya sa ating Pangulo. At kaugnay ng mga isyong binabato pa ng mga sumusuporta kay Sara Duterte na hindi daw dapat sampahan ng kasong grave threat kasi subject ng impeachment itong si Sara Duterte, kaya dapat unahin daw ang impeachment bago yung grave threat. Pakinggan natin yung vlog ditong si Abogada ng Bayan. Sabi po dito sa vlog niya, DOJ confirmed grave threats complaint versus BP. Pero pwede ba yun kahit nasa impeachment trial na? Kung dinismiss na ng DOJ yung kaso ni VP Sara na inciting to sedition na inihain ng NBI, bakit merong panibagong kaso ng grave threats? But Ay, parehong nanggaling sa Share muna isang natin. controversial statement yung dalawang kaso na to. Tara, himayin natin legally, hindi po politically. Totoo po, dinismiss ng DOJ ang inciting to sedition complaint. Kinumpirma nila ito kahapon. Ayon sa kanila, hindi umabot sa kinakailangang quantum of proof na ebidensya para maisampa sa korte ang inciting to sedition. Pero, hindi ibig sabihin nito na wala nang anumang possible criminal liability mula sa parehong statement. Magkaiba po ang inciting to sedition at grave threats. At magkaiba ang kailangang patunayan para sa bawat krimen. Under Article 282 of the Revised Penal Code, grave threats involve threatening another person with the infliction upon that person, honor, property, or family of a wrong amounting to a crime. At dahil naihain ang kaso, ang korte na ang titingin. Ano ang eksaktong sinabi? Kanino to sinabi? Ano ang context? Ano ang intent? At higit sa lahat, pasok ba ang mga elemento ng Article 282? So kahapon din isinampa ng DOJ ang grave threats laban kay VP Sara Duterte. Inihain to sa Quezon City RTC kaugnay ng kanyang 2024 remarks tungkol sa umano'y pagpapategi kay BBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung siya ay tinegi. At ayon sa final na information, ang charge ay grave threats under Article 282 ng Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act 10175 or ang ating cybercrime prevention. So, ang teorya natin dito ay hindi na siya inciting to sedition. Grave threats ang pinag-uusapan. Pero attorney, hindi ba parehong statement lang naman? Yes. Maaring parehong factual incident or statement ang pinagmulan. Pero sa criminal law po, hindi porke iisa ang factual event, iisa na rin ang krimen. Isang act or statement can potentially raise different legal issues. Pero bawat offense, kailangan magkaroon ng sariling legal elements at sariling evidentiary basis. Kaya ang dismissal ng isang offense, hindi automatically nagko-constitute din ng dismissal of every other possible offense arising from the same conduct. Ito pa ang isang malaking tanong. May impeachment proceedings. Pwede pa bang kasuhan criminally ang VP? Yes, magkaiba ang impeachment at criminal prosecution. Ang impeachment po ay constitutional proceeding concerning the accountability of certain public officials. Samantalang ang criminal case ay proceeding to determine criminal liability under penal laws. Napakalinaw po ng Article 11, Section 3, Paragraph 7 ng ating saligang batas.
judgment in impeachment shall not extend beyond removal from the office and disqualification from holding public office. Pero, ang convicted official dito shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law. Ibig sabihin po, hindi substitute ang impeachment para sa criminal prosecution. Hindi rin automatic immunity from criminal prosecution ang pagiging impeachable official. Ang pagpa-file ngayon ng information ng DOJ, beginning pa lang to ng criminal process. Tandaan po natin, the DOJ has now made an accusation. The defense will have an opportunity para i-challenge ito. Basta huli, ang korte po magpapasya kung may criminal liability ba or innocent. Kung dinismiss na Napakinggan ninyo. Kung kayo'y nag-iisip ng tama, maliwanag na maliwanag po yung paliwanag dyan ni Abogada ng Bayan. Pero, masimplihan pa natin mga tol. Ang impeachment kasi, proseso po ito na hindi kriminal kung hindi pag-aalis sa isang opisyal sa posisyon nito dahil sa mga batayan na nakaayon po sa ating saligang batas. At ako'y naniniwala na ang grave threats, yan po ay pagtataksil sa tiwala ng bayan na ipinagkatiwala kay Sara Duterte. Saan ka naman makakakita ng isang vice-presidente? Ang isipan kriminal. Vice-presidente ka, ikaw yung direct line, tapos ikaw yung magsasabi, magpaplano na ipapapatay mo ang Pangulo, ang asawa nito at ang unang ginang. Ikaw ang makikinabang. Napaka-immoral nun. Napaka-unethical. No? Kung sa tingin nila, hindi amounting to a crime, at least, yung mga sinabi na yon ni Sara Duterte when it comes to impeachable offense, para sa akin, dapat paniwalaan yon. Hindi karapat-dapat ang isang vice-presidente na manatili sa kanyang posisyon dahil siya po ay utak kriminal. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.